Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kamusta? So, good news na lang po sa amin. Another good news. Sana tuloy-tuloy na lang po yung pagtaas ng yen to peso. So, yung pong mga may nag-message pa, may comment pa nga sa last vlog natin na kuya, iba niya, babalik na kami ng Japan. Siguro sila po yung mga nag-resign o yung mga nag-break contract na umuwi ng Pilipinas. Kasi nga sa baba ng palitan, talaga namang madidismaya po kayo. Pero, may mga Pilipino po talaga lumaban din at saka naghintay na muling pagtaas ng yen to peso. So ngayon, sisimula na po uli na tumaas po yung palitan ng yen to peso. Nung last time na tinignan natin ay 36 point something. Ngayon, papakita ko sa yung money graph ng Japan. Ayan, kung makikita nyo yung money graph ng Japan na yan, ay unti-unti lang tumataas na at nagiging almost 39 na po. So sa mga palitan siguro sa 38.80, 30.75 na po yan. So malaking bagay na po yung nadadagdag sa dati nating pinapadala. Kung dati yung 36,800, 10 lapad. So ngayon kung ipapadala mo ngayon sa 38,000. So almost 2,000 plus o kulang-kulang 3,000 na ang magiging diferensya niyang may dadagdag sa iyong padala sa Pilipinas. So unti-unti na bumabalik, no? So konting tiyaga na lang talagang as in makaka-recover na po yung Japan, lalo na yung palitan ng yen to peso. Kaya yung mga nag-back out talagang nakisisi po talaga sa yung mga nag-back out, yung mga nag-resign sa trabaho ay talagang nakisisi nila. Lalo yung naggawa ko ng gumawa din po ako ng reels ko noon na talagang daang libo rin po yung nakita ko, nabasa ko na komento sa yung nag-advise ako sa pagpatuloy ng pagtatrabaho dito sa Japan. So talagang daang libo din mo yung mababasa niyo yung comment doon. Talagang nadismaya sila, talagang ano ba, para bang down na down sila sa yen to peso, no? Kasi nga talagang halos hindi naman magkasya. Pero ganun pa man, may mga talagang Pilipino na patuloy pa rin lumalaban kahit ganun nakababa. At naniwala talaga sila na sa isang araw ay babalik din, kagaya ngayon biglang nag-announce yung Japan. At hindi lang po yun, ha, by October po, ang pagkakalam ko by October magdadagdag po sila ng 50 yen per hour. So 15 per hour, kung may kukumpute mo sa loob ng isang buwan, o i-compute na natin sa loob ng isang buwan sa Philippine money, siguro may dadagdag siguro sila sa atin, sa sahod natin, nasa 2,000 pesos o 2,500 per month. Madadagdag sa sahod po yun, ha. So yun naman po ang isang kagandahan na naman na balita dito sa Japan, sa mga trainee, SSW, kung ano mang pong kung ano pong visa meron sa atin dito na tayo ay isang OFW. Yun po yung kagandahan. Ngayon, meron naman po tayong sasagutin. Ito mga kwento, ha. Ako nagbibigay lang po ng mga idea patungkol din po sa mga gusto maging trainee visa dito sa Japan. Kagaya ni Sir Eliasar Saclolo. So shout out po kay Sir Eliasar Saclolo kasi first time pong may nag-comment ng ganito sa comment section sa ating YouTube channel. Meron po akong, ito pong pinaka-comment niya. Ang pinaka-comment niya ay siya po ay nandito sa Japan na. So, ang visa niya ay tourist visa. So, nagtutour siya. So siguro si Sir Eliasar ay nagustuhan niya yung klima o yung lugar dito sa Japan. Sabi ko sa inyo, napakaganda ng Japan. Bonus na lang po talaga yung kung ano namang sahutan. Ang ganda po ng Japan. Kung ako lang ang tatanong ay gusto ko talagang tumira sa Japan. Kung mayroong chance o may opportunity na pwede ako maging resident dito, gagawin ko talaga yun. Ngayon, ang tanong ng Sir Eliasar ay nandito siya sa Japan bilang isang tourist. Ngayon, ang tanong niya, gusto niyang i-swap ng pagiging trainee visa. Ito mga kwento, ha. Meron ako naging tropa na ganyan ang naging kaso. So, shout out kay Sir Pare JM Pelongko. Siya po yung naging tropa natin. At naitanong ko na rin sa kanya ito, pero hindi ko pa na-vlog. Naitanong ko na rin sa kanya kung paano siya naging isang trainee visa dito sa Japan kahit ang edad niya nun ay 41, parang gano'n, kasi hanggang 35 years old lang naman po talaga ang kadalasan dito sa mga trainee visa na tinatanggap na mag-apply sa mga agencies sa atin sa Pilipinas. So ngayon, si Sir Eliasar ay gusto niya pong maging isang trainee visa kagaya po sa akin. So ang balak niya, ang ninangalis sana ay maghahanap siyang parang kakilala dito na isaswap niya yung visa niya sa to trainee visa. So sa mga ganitong kalakal mga kwento, no, ang alam po dyan ay hindi po talaga pwede. Through agency po talaga ang hahawak dyan. Diyan po talaga dadaan. Dadaan po talaga sa tamang proseso. Kagaya ng pag-aaral ng Nihongo, mga papel na kakailanganin. So ngayon,
kung gusto niyo talaga maging trainee visa dito yung mga at mapabilisan na pagpunta rito, kung meron po kagaya na tourist visa ko kayo, siguro meron kayong kakilala dito. Kung meron po kayong kakilala dito na yung kakilala nyo ay merong company na pinapasukan at kaya-kaya niya, sabi ko nga, kaya-kaya niya magpasok ng tao o malapit sa boss niya, malapit sa mga malaking tao sa company, kung kaya-kaya niya ipasok yung pangalan nyo sa company na yan, pwede nyo i-request yung pangalan nyo sa agency sa Pilipinas ngayon. So, nasa company na yan, kung saan agency kayo mag-report. Ganun kung mangyayari dyan talaga. Yung pong nangyayari kay Pari GM na in-request yung bayaw niya rito, i-invite siya ng bayaw niya rito kasi ang trabaho niya mga kwento ay isang parang sa atin, yung foreman, may mga tanggap-tanggap ng mga bahay. So, ang trabaho naman po niya dito ay gemba. Parang sila yung nag-aayos, nagigiba ng mga bahay. Parang yun ang pagkakaalam ko sa gemba dito. Ano mga kwento? So, ngayon, yung bayaw niya ay parang isang foreman. Parang sa atin, isang foreman. Ngayon, in-request niya yung bayaw niya sa pinaka-boss nila na kung maaari kuhanin siya. Ngayon, yung pinaka-boss niya nagpunta sa isang agency sa Pilipinas at doon ipinuhugot yung pangalan niya. So, ganun po ang mangyayari sa inyo mga kwento, no? Sir Eliazar. Kung yung kakilala nyo, in-request kayo sa company, in-request kayo sa company, ngayon yung taong nakausap niya at makakausap yung HR, so maaaring magbigay ng isang agency o kumuha sa isang agency sa Pilipinas at doon kayo mag-report. So doon hugutin yung pangalan nyo. Pag kayo ay kapag yung bayaw nyo ay o kaya kaibigan nyo ay napagbigyan na mag-request ng tao at ipapakuha kayo sa company nila o sa doon sa kung saan company sila nagtatrabaho. So ganun po talaga ang alam kong pwedeng mangyari dyan kung gusto nyo maging isang trainee visa or di kaya ay mag-apply po kayo dito sa Japan dahil napakarami ng pong trabaho dito. Kung kayo po isang farmer, isang construction worker, isang welder, isang spray painter, taga-hubos ng plato, napakaraming trabaho po dito sa Japan na nangangailangan ng mga trabahador ng ating mga Pilipino. So magtiyaga lang po kayo mag-apply. Pero kung yung pong trabaho ng mag-anak o kung ano man ay gusto nyo rin, so yun lang po ang magiging way ninyo. Kung yung pong specific na trabaho ang pinapoint out nyo at kung sa mabilis ang paraan para kayo po ay maselect ng mga employer. Yun po. So, ngayon, yun lang po ang pwede ko may advice kay Sir Eliazar. Ha? Ako po yung nagbibigay lang ng idea. So, Sir Eliazar, ito po yung idea lamang. Hindi ko po sinabing ito na yung pitamang paraan na susundin mo na. Pero ako lang po ay nagbibigay ng idea na ganun lang po ang pwede natin gawin. So, muna ngayon na tayo magpa-request kung sakasakali na mapagbigyan ng ating mga mag-anak dito na mapagbigyan tayong may request sa kanilang mga company. So, yun lang po. So, hanggang sa muli. Salamat!